ko anong kay Dior, ba't niya ginawa sa akin? Oh, reindeer. Fetch. Love. Come si Berkeley. Yeah, I always make handwritten. Don't bite. So, ayan. Meron akong kasunduan. Naisip ko ito. Para dito ako mag-fail. So, minalan din niya si Wagyu. Go! I got stuff. Hanggang December. Welcome back to another weekly vlog! Ang saya nung bago kong attachment sa camera kasi nakaka-wide siya. Anyways, I don't think this is the first vlog na lalabas this year, but this is my first daily vlogs again. Alam mo, ang random. Sana pala kanina ko pa siya sinimulan. Bigla na lang akong nag-decide damputin yung camera ko nung inaayos ko yung aming bedsheet. Pero na-realize ko, sana pala kanina ko pa siya ginawa nung nagsimula ako. Kasi I remember, ganun yung mga vlogs ko dati. Yung vlogs dito sa Bahay Kubo. Nag-deep clean ako ng kama kanina. Like, luma naming mga sheets kasi papalitan ko lang sana. Kaso lang, nung tinatanggal ko yung waterproof namin na pillow protector, that's our pillow protector since 2020, I believe. Or 2019, ganyan. Naaagnas na yung loob pala. Parang nagbitak-bitak na. So, tinapon ko na siya. Kailangan na ng bago kasi kung ganon, hindi na siya waterproof. So, yun. Nag-deep clean, ganyan. Tapos, habang nagpapalit na ako ng bedsheet, na-miss ko yung feeling na nag-vlog ng mga simple tasks ko dito sa Bahay Kubo. Anyways, welcome to another vlog. Pauwi kami ng Batangas nung isang araw pa sana. Pauwi na kami sana talaga today. Kasi lumuwas kami from Batangas last week dahil umuwi kami ng Kabanatuan para doon naman kami sa side ni na DTV mag-bonding with his family. Tsaka umuwi yung sister niya from the UK. And then, pagbalik namin dito, one day lang sana. Tapos uwi na kami ng Batangas. But then, yung aking Lovito products na kailangang mailabas ko na sana bukas, hindi pa dumadating. So, inaantay namin siya. Dumating na lahat except for one package. Kailangan ko na yung i-film. Dito ko kasi pinaship kasi usually kapag in-order ko na yung aking haul, ina-expedite nila. So, I was expecting na pagdating namin from Cabanatuan, andito na, ma-film ko na dito. But until now, we're waiting. Pero based sa Shopee tracking, out for delivery. Kaya nag-decide ako, mag-vlog ako ng konti. Sana pala binvlog ko yung buhay namin habang andito kami para bumalik lang tayo from dating ganap. Kaso, hindi ko naisip. Kanina lang, bigla lang, ting! Vlog na tayo. Let's go back to work, sis. Ganon. Anyways, kaya ko pala kayo kinukudaan dito sa pwestong ito. I-film ko na tong, lagi nyong nire-request. Alam mo, highly requested to ng Vlogmas. Nung gumawa ako ng jewelry collection, tsaka ng bag collection. Ang dami nagsasabi, perfume collection naman daw. Yan lang naman siya. Konti lang kasi. Kaya I didn't feel the need to make a dedicated video for that. Hindi naman kasi ako perfume collector. Actually, growing up, parang sanay ako na 2 scent ko lang. Isang pang umaga tsaka isang pang gabi. Pero, dumadami sila. Kasi minsan may mga naaamoy ako from the samples na nare-receive ko. Tapos nagugustuhan ko. Kaya minsan napapabili ako. Pero I decided na I will stop buying na muna. Kasi hindi naman kami laging umaalis. Alam mo yung mga pabango ko para lang hindi masayang. Kahit nasa bahay lang kami, ginagamit na namin. DTV ang mahilig sa pabango. Kaya every travel namin may binibili siya. So if i-film ko siya for TikTok or Facebook, sana like short video lang. Kasi konti lang naman to. Pero since kayo ang nagre-request sa YouTube, dito na lang. And then ika-crop ko na lang siya para ma-upload ko rin sa TikTok and sa Facebook. Ganon. Okay, let's game. Let's go. So, ito na, ang perfume collection ko. Konti lang po.
compared sa ibang mga nagko-collect talaga because again, I'm not a collector. So, pakita ko sa inyo habang inaantay natin si Shopee. Ito lang ang pabango ko before. Early high school, buong college, and hanggang mga early times na nagtatrabaho na ako. The Perry Ellis na, ano nga ba to? Basta ito, Perry Ellis. Ito ang aking night perfume. So, gamit ko siya pag gumigimik ako. Bangot na lang ito, grabe. Tagal ko na ito hindi nagagamit. Sobrang nostalgic. Pag naaamoy ko to, parang apple bottom jeans, boots with the fur, ganon. Ang bango. Kahit 6 a.m. na, and amoy yosi na yung damit ko, naglilinger pa din to, kaya gustong gusto ko. Sobrang bango niya talaga. So, yeah, this is that perfume that I have. Ang pang-morning perfume ko dati ay Envy ng Gucci. Bango-bango ako doon. For some reason, hindi siya bet ni doon. So, ever since sinabi sa akin doon na hindi niya bet, na naamoy niya on me, hindi ko na siya nire-purchase. Pero ako personally, gustong-gusto ko yun. And then, ever since pala sinabi sa akin ni doon yun, every time na may bibili na akong pabango, pinapaamoy ko sa kanya kung gusto niya. Kasi syempre, ayoko naman na siya yung lagi kong kasama, tapos hindi siya natutuwa sa amoy ko, di ba? Bahala nang hindi matuwa ibang tao sa amoy ko, basta yung kasama ko, gusto ko yung nababanguhan siya sa akin lagi. Yung dalawa lang yung pabango ko before. And then, the Lancome Idol. This one I got from PR. I always say na this smells like Madame. Kaya pagka meron ako mga big events, night events, or basta yung mga bonggang events, ito yung naiisip kong gamitin. Kasi parang it's really giving me power. Ganun yung atake ng scent niya. And madalas ko rin itong piliin kapag ka long haul flights kasi sobrang long lasting din niya. Kaya hanggang makarating ako sa destination ko, usually 8, 9, 13 hours pag sa US, Europe, ganyan. Naaamoy ko pa rin siya sa damit ko. So, love that. Diyos ko, ang alikabok na ng mga pabango ko dito. This is the Bamboo Frank Olivier Woman Paris. Hindi ko siya kilala, pero nabili ko lang siya sa perfume outlet na States kami. Kasi nagpapaamoy-amoy yung tao. Tapos nabanguhan ako sa kanya. So, binili ko. May ka-partner to na lotion. Set siya. Alam mo, expired na nga siguro. Hindi ko na ito ginagamit kasi nga, it's so thick for Philippine weather. Ay, parang wala na nga amoy. Tapon ko na nga. Ang tagal na nito. Pre-pandemic pa siguro. Ang bango niya together nung tinry ko. Pero hindi ko siya nagamit talaga dito sa Pilipinas because ang lagkit. This one is very fresh. From the name itself, Bamboo. Very fresh. Parang cologne lang ang atake. Nag-spray lang ako randomly sa duty free habang nag-delay ang flight namin. And bangong-bango ako sa kanya. Pistachio and salted caramel from Sol de Janeiro. Gustong-gusto ko kasi yung elastic cream nila na pink. Alam nyo na yan. For my hand cream. Pero for cologne, ito yung bet na bet ko sa kanila. Hindi ako mahilig sa vanilla-ish kind of scent. Pero nagustuhan ko to. Although wala naman atang vanilla to. Amoy vanilla din kasi siya eh. Pero maybe because salted caramel and pistachio ang atake niya. Lasa kang chocolate. Ay, amoy kang chocolate kapag kainin mo to. Ay, ano ba? Para kang si Charlie and the Chocolate Factory. Pagka ito yung spinray mo, parang ang sarap-sarap mo. Ganon. Manamis na miss. And I have so many of this Miss Dior Blooming Bouquet. Yung aking full size, iniwan ko na sa Lipa. Kasi nga, marami akong ganito. So, iniwan ko na lang dito. Nag-start ako sa maliit lang yung ganito nila, na roll-on. Hindi pala ganito, pero yung roll-on nila. Travel size ng Sephora. Bet na bet ko siya. So, hiningi ko kay Nini as a gift. Ito. Kay Nini nga ba o kay ate? Ano maalala? Basta maalin sa mga nasa Amerika kong kapatid. Hiningi ko tong 30 ml ata to. Tapos, binili ko rin tong yung travel size. Pwede mong i-refill. From the airport. Actually, sa airport lang to nabibili. Ba't ganon? Tuklap-tuklap na yung ano niya. Anyway, ayan. Leather case siya. So nice. This one naman smells like a sweet girl. So, every time naka-dress ako or I feel like I'm a fresh girl for the day, ito ang aking ginagamit. Hindi ko nga lang masabi kung long-lasting siya. Hindi ko alam kung buong araw siyang nangangamoy sa katawan ko. Parang hindi. Parang pag-uwi ko, hindi ko na siya naaamoy. Hindi kagaya nito at saka nito na tipong kahit ang dami ko nang ginawa for the day, pag-uwi ko naamoy ko pa rin. So, hindi ako sure kung long-lasting. And then, this is the Chanel Chance Eau Tendre. Dinampot ko lang kung ano yung nagustuhan ko na amoy nung nandun ako sa Chanel. Ito yung ano nila, cologne. Same lang sila ng vibe nito for me. Magkaiba lang ng notes. But same na same sila na kapag I wanna feel and smell fresh and as a sweet girl, ganon. Sila yung mga kinukuha ko. Hindi ko siya sobrang gustong-gusto. Parang na-hype lang sa akin dahil may gusto akong bilhin nung nasa Chanel ako. Tapos alam kong sikat siya. So binili ko siya. Pero hindi ko siya love na love. Ganon. And then this is the Jo Malone English Pear and Freesia Cologne. I think I just got this as a freebie. Meron ako tatlong ganito. Ganon ko siya ka-favorite.
Kasi may isa pa ako na nakabox. This is the Jo Malone Sunlit Cherry Moya. If you know, you know. Talagang nirave ko to nung naamoy ko siya sa London. May nagpasabay lang nito kasi nakita nga daw niya kay Heart. Tapos para siyang spring summertime collection ng Jo Malone. So, yun. Bumili ako for myself. Bangong-bango talaga ako. Tapos chinika ko sa Instagram story ko na sobrang bango. Dami nagpasabay. Kaya, nagkaroon ako ng free na ganito. Nagsisi ako na isa lang yung binili ko. But buti na lang, merong kumare na nag-message sa akin na meron daw silang nakita sa outlet. Kasi wala na siya na phase out na siya sa store because it's a seasonal scent. Kaya nakaganto lang yung mga packaging. Ayan. Dalawa agad pinabili ko. So yung isa nasa lipa, yung isa nasa pouch ko kasi yun yung dala-dala ko nung nasa Australia kami. And then ito yung isa. Guys, dinala ko siya sa Australia at saka sa cruise kasi feeling ko bagay siya sa cruise, bagay siya sa summer destination. It's just very sunshiny. Parang pag naamoy ka, ooh, sunshine is here, gano'n. Hindi amoy araw ha. But she's like a fun girl that brings happiness and joy to everyone. Gano'n. Gano'n yung, oh, ang bango niya talaga. Tapos, sobrang long-lasting din niya. Isa din to sa sinusuot ko sa mga long-haul flights na naglalast din talaga. Pero ang kinaibahan lang niya is nakaka-fresh. Etong mga to kasi is nakakamadam. Jo Malone, sana ibalik niyo naman to. Kasi paano pag naubos na yung tatlo? Tapos may expiration pa naman to. And then, another favorite. Silang dalawa yung like ko ni-rave last year ata o 2 years ago sabay. Kasi sabay ko rin sila na-discover. Ito naman, na-discover ko from sa States. Hindi ko ito kilala. Naka-receive lang ako from the samples that I got from Sephora. Juliet Has a Gun. Tas yung Pear Ink. Paano ko naman i-explain to? Ito naman, bango talaga. Amoy siyang gummy bear. Pero, gummy bear na social at saka gummy bear na matured. Ganon. Hindi siya yung matamis na amoy bata ka or amoy pa-sweet ka. Amoy siyang mommy or tita na fun. Ganon. Sobrang bango talaga nito. I have been raving about this so many times already. YSL Libre. Hindi ko alam. Pero libre ko to natanggap kasi this is from the PR also. I'm so happy kasi itong dalawa ay trabaho. And baka naman po makapag-work ulit kayo sa akin. Kahit po ganito ako mag-explain ng scents, I really love to explore more. Charot. This one smells like you're a supermodel, ganon. Diba ito sabi ko, parang a powerful woman na nag-o-office. Ito, a powerful woman na supermodel, high-end, fashionista, ganon. Pagkagamit-gamit ko to, ang dami nagtatanong mo, ano yung scent mo? Kasi ang lakas din niya, ang tapang niya, kaya konti lang dapat. Tapos, it really sends out your power. Pangit pa explain. Pag ito yung scent mo, parang pagpadating ka pa lang, you smell so rich. Ganon. Meron akong ganito na walang tatak. I don't know kung ano siya. And then, Amirat Al Arab. This one was given to me as a freebie. Pero free din naman yung binigay niya sa akin. But when she gave me the Boston chinelas, Birkenstock, the VIP brands, they always send me gifts. May ganito. Parang nung time na yun, they told me na i-announce ko na if you buy something from them and you're a kumari, you'll get a free pabango like this. Sikat ata to sa Middle East. Ayun, it smells like the powerful Arabian woman. Alam mo yun, pag naglalakad sila. Sobrang bango na mga yun, yung hijab nila. It smells like this. Ito, yung like ko sila sabi sa inyo na nagustuhan ko rin from the Avon Far Away, Beyond the Moon. Natanggap ko rin to from PR, isang set to, pero ito yung tinira ko for myself kasi ang bango-bango niya. Favorite din ata to ni Mess Heart, out of the collection. This one smells like Europe, luxury stores. Yun yung like ko sinasabi. Hindi mo isipin na Avon. Para siyang luxury perfume talaga. Kahit di naman Europe, halimbawa kahit sa Hong Kong, sa Rustans, or Greenbelt, Soler, yung mga luxury stores. Ganun yung amoy. Di ba may distinct smell, a certain smell na pagpasok mo. Amoy mayaman, amoy nepo baby, ganun. Tapos meron ako nitong Tory Burch na amoy titang mayaman na laging binibigay ang gusto ng pamangkin. Like ko din yung sinasabi sa inyo kasi meron akong travel size na gano'n nasa pouch ko and sobrang nagustuhan ko siya. Tinry ko lang yun dahil pagpasok namin sa Tory Burch na outlet sa States, yun yung sinaspray nila sa room. Tapos kami ninini, which one is that? It smells so good. Bumili kami ng travel size just to try. Tapos bet na bet ko. Kaya nung birthday ko, one time, ito na yun ang hiningi ko. Hindi ko din alam kung kay nini ko o kay ate. Pero silang dalawa lang naman yung like ko minubudot. Hindi ko pa nabuksan kasi hindi ko pa naubos yung travel size ko. And then I also have these. This is just recent. Ni-recommend sa akin ng friend ko na taga Germany. Sabi niya, if makita ko daw to, try ko. At saka maganda daw siyang pang pasalubong. Ito daw yung very first cologne. Kasi ginawa to sa Cologne, Germany. Dito daw derived ang Nenuko, Angel's Breath. Kung fina-follow nyo ako, I always tell you guys na yan ang aking mga pangbahay colognes. Since
birth. Tsaka, hindi ko alam kung since birth, pero since nung bata kami, ito talaga yung gamit ng nanay ko sa amin. And ngayon, na may sarili na rin akong pera, siya din ang binibili ko. Reminds me of my childhood. Anyway, so, the 4711 Original Eau de Cologne. So, bumili ako ng ganito just because natuwa ako sa bottle. Para siyang yung old school talaga. Ganyan siya. Oh. Para siyang yung alak. Diba ganyan yung mga cologne sa palabas dati? Yun nga lang, medyo malaki yung patak niya. So, nakakatakot siya itak-tak. But ganun siya. Bango-bango. May baby. And then, eto naman yung travel size nila. Tapos, meron siyang spray. Binili ko lang pareho. Tapos, let's quickly run through my minis. Madami pa ata akong mga minis na wala dito kasi nasa pouch ko, nasa bag ko. Parang naa-atching na ako kasi pinili ko ba naman ang pinili sa katawan. But here are the minis. Ay wala nang laman, o, diba? Chanel ata nakalagay dito na tinry ko muna. Kaya humingi ako, but wala na, tapon na natin. Dior, this one I got from... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ow! Wait lang. Hindi ko alam kay Dior ba't niya ginawa sa akin yun. Pero sa akin, ang bango ng mata ko. Visit na yan. Sabi na kasi wag na akong gumawa ng ganito. Kayo kasi request. Dior, inano ba kita? Ang bango niya, in fairness. Ang bango ng mata ko ngayon. Ay nako, kakaubos ko lang yung Chloe. Favorite ko yun. Bibili ako ng full size nun. Isa yun sa, na ang dami din lagi nagtatanong kung anong gamit ko kapag yun yung gamit. And gustong gusto ko yun. Sayang wala na dito. Kakaubos lang nung New Year dahil yun yung gamit-gamit ko nung nasa kabaratuan kami. Tinapon ko na yung last bottle ko. And then, I have these. Mga ganito kadiliit. Isang set kasi to ng replica. Naiinis ako dito kasi travel size siya pero kapag nasa travel pouch, natatapon. Yung favorite ko na ganito, which is the Beach Walk, natapon lang siya sa pouch ko. Masakit pa rin ang mata. There. Natapon lang, so sayang. Pero yun yung favorite ko. Meron pa akong isa dito na tanggap ko yun to as a freebie sa Sephora. Ang nakakatuwa lang dito sa replica, kung ano yung nakasulat na pangalan, yun na yun yung explanation niya. So, hindi ko na kailangan mahirapan mag-explain. So, it really smells like you're walking in the beach. And then, isa din sa favorite ko tong Lazy Sunday Morning. It just feels like you're relaxed at home, ganon. Napakabango, very light. I love it. And then, itong bubble bath. So, it smells like you're just out of the shower. Kaya ako binili yun, set na yun, dahil dito, tsaka dun sa beach walk. Itong dalawa, hindi ko masyadong bet. By the Fireplace, tsaka Jazz Club. But, if mahilig ka sa mga, yung deep na notes, wow, deep notes. Amoy, pang date kasi, date night, ganon, napaka strong, woodsy, ganun ba? Amoy Don the Builder. Amoy kahoy. Yan, baka magustuhan mo to. So, yung mga dark colors nila, hindi ko bet. But yung mga light colors, yun yung bet. And then, the Prada Paradox. Isang set din yon na ganyan. Naubos ko na yun yung ganito. Dahil yun yung nilalagay ko sa bag ko. Nahilig ako sa mga ganito, yung mini, pero yung mismong totoong bottle nila. Kaya binibili ko. Na-discover ko to kay Madam Riza, Lana. Pagka sa ibang bansa ako, lagi siya nagpapasabay ng refill. Kaya din ako napabili kasi naamoy ko. So, this one smells like Madam Riza. Yung madaming business, na parang laging happy, laging powerful, gano'n. Yeah, it really actually reminds me of her. Matagal din mag-last to and matapang din siya. Yung tapang na naglilinger talaga, naamoy mo talaga from afar. This is also one of the perfumes that I can really recommend if gusto mo yung gano'n, yung naglalast talaga and naaamoy ka talaga from across the room. And then, I also got this just because of the lalagyan. Dahil nga, sabi ko sa inyo, gusto ko yung mini version ng kanilang full-size bottle. Kala ko spray din siya, pero hindi. Paano nga naman nila malalagyan ng spray, no? Ay, kaperanggot na nga lang. Sobrang bango din naman itong dalawa, but ang favorite ko kasi na Bulgari is yung coral. Orange ba yun? Coral nga. At one point, in-alternate ko yun at saka yung Envy ng Gucci pala, nakalimutan ko. But nakaubos ako ng ilang ganon na full size. Gusto ko yun. Pero parang hindi ko na siya masyado nakikita lately. Itong dalawa yung nakikita ko. So, binili ko lang because ang cute niya. And mabango din naman siya. Tapos, this is another Bulgari. Alam ko na, isang set ata to na Bulgari kaya ako binili. Tapos ito. And, meron pang isa na hindi ko pa nga nabuksan. Nakabox sila individually. Hindi ko na nga bubuksan malapit sa eyes ko. Ayan. O, diba? Ay, meron pa pala akong Chloe. Ito pala, akala ko naubos ko na. Ang naubos ko lang pala yung nakaganito. So, ganyan siya. And again, ito, sinasabi ko sa inyo, bibili na ako ng full size ito kasi sobrang bango talaga nito. All of the times I'm wearing this, they also ask me, what perfume are you using? This one, I highly recommend. And my most interesting kind of perfume, it's Daisy, Marc Jacobs, and ganyan siya. I really love this when I discovered it kasi ang cool niya. Tapos maganda siyang pang travel kasi napakagaan. Tapos hindi siya liquidy. Binili ko rin to as pasalubong sa friends ko. Sa airport ko lang to nakita. Ganyan siya.
And then, para siyang nasa bubble. Tapos, iti-twist mong ganyan para mabukas. Tapos, pipigain mo yung liquid na lalabas sa katawan mo. Ito yun yung pinakapabango niya. Sobrang bango niya. Akala mo ang liit-liit lang. Pero buong katawan mo mag-aamoy mabango. Kasi, very potent yung laman. Tapos, hindi siya yung parang tubig. Parang sanitizer yung consistency. Kaya ang kapal niya, sobrang lakas ng smell niya kahit ganun kaliit. This one has 30 capsules inside. And it's perfume. Hindi siya cologne. Nakita ko to sa duty free sa Barcelona. Ito bago to. Pabango ba to? Yeah, pabango din pala. Ngayon ko nga lang to nakita. But this one was a freebie when I got my Hermes chinelas sa Melbourne. May trauma na tuloy ako sa ganito kaliliit. Ayoko nang amuyin. Basta freebie yan sa akin. Tapos ito, may ganito ako. May nagbigay sa akin. Isang set na ganyan. And nakuha ko na yung lotion. Kasi yun naman yung ginagamit ko talaga. So there, that's all of my perfumes here in Manila. So yung iba nasa bags ko. Pero maliliit lang yun. Plus yung mga nasa lipa. Okay, bye. Kain na ako. Sakit ng mata ko. Pinilit ko lang matapos dahil lagi yung tinapat. Hi! Hi, Barkley! Oh, yes, my love. Aray ko. Careful. Bango naman. Bango ba ang ko? Ikaw? Barkley? Pagod ako agad. 2 seconds pa lang tayo dito sa lipa. Hi, Barkley. Bango. Kuya, Barkley muna. I have something for you, Wagi. Oh, look. Wow. Gryffindor. Hold on. Here, oh. Catch. Mark, do you want? You also? Hindi ka naman nagpe-play. You like your new ball. Dami niyang bagong ball. May mga pickle ball pa pala siya na sinira na bigay ni Atake. So many balls! Oh, ano unahin natin sa lalaroin mo? This one? Okay, we are finally home. Teka mo. Yun ang Vlogmas giveaways. I-upload ko na today sa Instagram story ko yung winners. Para mapaship ko na yung mga yan. Tapos, so many parcels. So, inantay namin kanyang dumating. Kilon pala lahat. Yung mga ginagamit niya para sa paggawa dito sa house. Sa Shopee niya natin order. Sa mga ato-ato. Look what I got you guys. I got you clothes. Wow! Isa ka pa palang toy dito nila. Kaya kita nakalimutan. Pero hindi ko muna ibibigay. Hinayin mo ng toys sa bago. Bukas na natin yung... Kasi hindi nakakabili ko lang ulit ng bago kung sinabay ko sa mga diaper. Ilagay mo lang doon. No, wag muna. I-play with your ball muna. Baka magsawa ka. And I got them more pang bahay. Ganyan itong suot ni Barkley. Oh. Wow, pogi. Kando lang yan na mesh kasi. Nakita ko sa TikTok shop. Pang everyday lang. At hindi sila mabilis madumihan. Tsaka para pogi. Bili muna ako ng dalawa for Barkley. Kasi hindi ako sure sa sizing. Ang dami ko nang nabili kay Wagyu na. Sobrang liit pala talaga. So mga binili ko malalaki. Para kay Barkley. Tama naman. Diba? Si Wagyu, one size smaller lang kay Barkley. Though marami ng damit si Barkley na nagsuot ni Wagyu. Mga napagliitan ni Barkley. I got you pang bahay, Wagyu. Paterno kayo ni Kuya Barkley. And then another one for Wagyu. Kasi dalawa binili ko for Barkley. Ay, hindi kay Barkley to. Binilang ko sila ng big. 3 peraso na sila. So may dalawa na kasi si Barkley. Kasi binilang ko siya ng isa pa. Tapos itong mga colorful ones si Wagyu. Sa Manila kasi si Barkley, nakadamit lang pag umaalis kami. Pero dito sa Lipa, ang bilis nilang magdumi kasi malaki yung ikutan nila. Tapos lagi silang nasa labas. Sa Manila kasi, nasa loob lang naman lagi si Barkley. Lalabas lang pag nag-walk, kapag babati siya. E dito sa Lipa, takbuhan sila always outside. So, ang bilis nilang magdumi. Minsan naligahiga doon. Kaya sabi ko kay Judy, damitan na sila everyday habang nandito para hindi din sila mabilis magdumi. And yun, parang na nasisira na ibang mga pangalis nila agad. Eh, medyo mahal yung mga yun kasi mga binibili ko pag as abroad ako. So, bumili ako lang sa pambahay. Dito na lang ang dami na. Sa TikTok shop. Nanonood silang dalawa dito sa baba. Ano nga ba? Hindi ko na maalala. Bili lang ko na ng mga damit si Wagyu kasi lumalaki na siya. Ang bumura na lang kasi ng damit ngayon ng dogs. Kakatuwa. Oh, so cute. Kaso pa ba ito yung Wagyu? Double XL si Wagyu, tapos triple XL si Barkley. Etong napansin ko, yung mga sa US, medium si Barkley. Pero pag yung mga Shopee, TikTok shop na mumurahin, triple XL si Barkley. Medium lang siya sa States eh. There. Okay. Nag-aaway na sila ulit kasi nandito na ako. So, mamaya na ulit na yung video. Let me see. Liligpit ko yung mga gamit nila sa Manila. Inuwi ko na lahat dito. Andun pa pala. Hi, Lolo! Ay, sus. Ay, sus, ang Lolo. Let me see.
Let me see, sinira mo na agad yung Gryffindor ball mo. Go reindeer, fetch! Love, ito mo si Berkeley. Lala ka na. Dumating na rin siya kasi also got this. Medyo matagal, pero pre-order ata. Cute calendar. Ngayon lang ako nakabili ng calendar ko for 2026. Usually, mga maliliit lang binibili ko. Desk calendar doon sa Manila, sa desk ko doon. Tapos isa doon sa baba. Tapos bumili ako ng isa para dito. Kasi magnet to. Magnet ba to? Ganda. Parang yung classic. Ayan, ganyan siya. Tapos magnet. Let's pupunitin mo na lang. Ganda. So nice. Okay, I finished announcing the Vlogmas winners. Nakakatuwang basahin yung mga replies kasi halos lahat sila for some reason may pinagdadaanan today. Parang most of them, 3-4 pa nga sa kanila. As in, umiiyak sila, tapos biglang nag-notify yung phone. Tapos, nanalo sila. Parang way of God saying daw na, tama na iyak, ganyan. Galing. Tapos yung isa naman, sinasabi niya, nawawala daw yung dog niya today. Tapos naubusan daw siya ng ticket ng sex bomb. Kaya sobrang sad daw niya today. Tapos nanalo siya. Tapos yung isa naman, merong pinagdadaanan. Yung isa buntis. Yung isa, ang tagal na daw niyang tumitingin ng earrings lagi pag nagmamall siya pero hindi siya bumibili. Ito niya afford. Tapos biglang nanalo siya today. So nakakatawang basahin. At dahil dyan, ipe-prepare ko na. Medyo malalaki kasi itong mga to. So iniisip ko kung isang beses ko lang siyang ipapaship. Barkley, no. Naiirita si Barkley. Pag tinitingnan lang siya ni Wagyu, naiirita na siya. Barkley, stop! Ay, ina-asar pa ni Wagyu talaga. Ay, nanga-asar pa rin, oh. Barkley, kung... Hayaan mo. Wagyu. Hayaan mo na! You sleep na ulit. Huwag kang masyadong grumpy. Oh, yan na ulit si Colette. O, tama. Ganyan sila lagi. That's the life update of Barkley and Wagyu. Hindi pa rin magkasundo sa 2026. Actually, medyo marami ng sugat si Wagyu from yung mga fights nila. Tingnan mo, asayin niyang lagi si Barkley na ganyan. Tititigan niya. Tititigan ni Wagyu, tapos tatakbo siya, ganun. Ganun siya. May nag-research kami ni Don, ayun nga, yung mga senior dogs talaga, especially beagles. Ito pa si Barkley. Grumpy na talaga siya. So, ang hirap dahil irata na talaga siya. Dati, hindi kasi lumalaban pa si Wagyu, so small bites lang sila. Eh ngayon lumalaban na rin si Wagyu. So ito si Barkley, siguro sineseryoso na siya. So may times na duguan levels. Like mabilis naman namin napapaghiwalay, pero ang bilis din dahil siguro malaki yung mga fangs. Well, malaki na rin yung kay Wagyu eh. Si Wagyu, puro dugo na nga, lumalaban pa rin. Kailangan pinagsiseparate talaga sila. Especially pag naglilikot si Wagyu. Pag calm naman si Wagyu, okay lang si Barkley. Pero naiirita siya pag paikot-ikot, pag malikot, ganun, dun siya nabubuisit. Anyways, ang chika ko nga is, ayan. Sobrang bulky and lalaki nitong mga to. Yung kalahati ata nag-reply na sa akin with their address, details, ganyan. Papaship ko na kaagad bukas. Para 2 or 3 batches siguro. Let's prepare and start shipping. Vlogmas giveaway. I'm so excited for them to receive. Padala na natin. At saka para mabawasan ako ng kalat dito. Kaya yun ako natagalan i-announce. Well, ganito naman talaga lagi. Lagi ko naman sinasabi na mga second week ko pa siya ma-announce. Kasi, syempre, after December, nagpapahinga tayo dahil nga buong December, nag-work, gano'n. Sobrang busy. Kaya, hindi ko rin naman siya agad maasikaso. Tapos family time, 2 family side namin, tapos side ni na DPD. And at the same time, gusto kong basahin lahat-lahat. Almost 7,000 comments yung dumating. Tapos kailangan ko pang i-verify isa-isa. Kung nag-follow sa instructions ng mechanics na pinost ko, ganyan. So, talagang matrabaho siya. Alam mo kung hindi lang ganun, or kung meron lang akong staff to do na gumagawa ng ganun, baka mas madalas ako magpag-giveaway. Pero since ako lang lahat ang gumagawa, gusto ko man magpag-giveaway palagi. Mahirap kasi ako lang lahat gumagawa. Matrabaho siya on my end. Ako din magpapaship, ganyan. Siguro papaship ako ng 4 na box bukas. O naman yung kasya sa pouch. Papaship ko na bukas. So I just made my handwritten notes for all of the winners. Not all pala, pero 5 or 6. So 6 muna ipapadala ko bukas, yung mga bulky, tsaka yung mga major winners. Well, 2 pa lang yung nag-reply sa major winners. Yung nakakuha ng diamond, hindi pa nag-reply. Although, wala naman din sa akin yung diamond. Nakita Lynn kasi baka gusto niyang ipaset. Anyway, yun naman ipapadala ko. Tapos sa isang araw, doon ko naman ipapadala yung iba. 2 days lang naman. Konting days na lang. Ipapadala ko din lahat sa inyo. But yeah, I always make handwritten letters for everyone. Kasi ako personally, every time I receive gifts, ang una ko hinahanap yung handwritten letter. Ano yan? Nasaan ba? Ba, nabuksan na yan. Akin na yan. Yan na lang sa akin. Oh my goodness.
Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pa lang. 5 pa lang yung nagawa ko. Gawa pa tayo. But, yeah. Nilalagay ko lang siya sa loob ganyan, no? Individually. Yan ang aking customs officer. Diyan yan. Don't bite! Tapos, i-bubble wrap ko, tapos i-seal ko na. Yun, ganun lang. Maka ganun lang, hindi pala lang. Kasi matrabaho talaga siya. Because may puso ang bawat isang package, kaya matrabaho. I don't think mag-vlog ako today na. Kasi tatapusin ko lang to and manonood na kami ng basketball. But, tomorrow is another day here in Lipa. Meron kaming big ganap bukas. Actually, pupunta kami sa barangay bukas. Pero baka hindi ko na i-vlog yun. Meron kaming issue dito sa neighbor kasi. So, pinapatawag kami ng barangay bukas. Kasi nag-file kami ng... Oh my goodness! Si Wagyu! Tumalon siya! Kaya na niyang talunin yun! Oh my God! My baby is not a baby anymore. Anyway, sige na, babay na nga. Basta bukas, bahala na ako ano i-share ko sa inyo. It's the next day already. It's now 1 o'clock. Buong umaga kami sa barangay. But, mamaya ako na i-chika. Bili muna tayo ng mga stuff for the house here at Unitop. Sunday morning, waking up with you. We got no plans, we got nothing to do. You tell me you love me, I go start the coffee. Sunday morning, easy love with you. Okay, okay, okay. I'm your sunshine mixed with a little hurricane. White hot angel with a daredevil's brain. This feeling, I just can't fight it. You know all the ways I like it. My north, you're my south, you're my east, you're my west. When you see me at my worst, try to make me feel my best. This love, we just can't deny it. You know. Okay, we are finally back home. Actually, kanina pa. 4 o'clock na nga eh. Tinamad na lang ako mag-vlog kasi kalahating araw na sayang doon sa barangay. First time ko ma-experience mag-barangay. Merienda tayo. Banana cute. With Wagyu, the Tweety bird in the background. First time ko na-experience magpa-barangay. Ganun pala yun. As usual, late nag-start and magulo. At walang kaayusan. Ay, nako. Anyways, naging problem lang kasi namin is, syempre, mga bahay na magkakatabi dito, ano siya, mga bahay na ng mga magulang. Ganyan. So, yung mga anak, yun na nila napagkasunduan way back. Tapos, yun, yung wall namin, pinatungan nila. Kasi daw, they were expecting lang na wall din nila yun. Kasi for the longest time nga daw, nandun na yun. Parang gano'n. Pinagawa lang namin to, parang clear at ma-establish kung kanino ba talagang wall yun. For future purposes, like kung ibenta man to, or ibenta man nila, or may mga i-build kami, mga ganun. So yun, kaya napunta sa barangay kasi ilang beses namin nag-try makipag-usap, pero yun nga, ayaw nilang maki-cooperate. So kaya napunta sa barangay. Yun. So ayan, merong kasunduan, ngayon, isasend ko to kay mami para alam niya kung anong naganap. Ang hirap lang kasi yung mga mismo may-ari ng mga bahay at yung mga dati nang magkakalala dito, wala na sila pareho. Sila din yung pinakamatagal na may ano, kaso wala na siya. Tapos si mami naman, hindi na niya alam kasi for the longest time, nasa US na siya. Ganun. So, hirap. Meron naman kaming napagkasunduan na. Pero hindi pa yun yung gusto namin, but at least, there's something. Kasi lahat ayaw niya. Lahat ng naisip na resolution, ayaw daw niya. Hindi daw, ayaw niya. Kaya kami tumagal. Ba't pa kami nagpunta doon, no? We wanted nga a resolution. 10 o'clock yun eh. Nandun kami ng 9:40 kasi gusto nga namin 10 start na agad para tapos na agad. Of course, late nag-start. Typical Filipino fashion. And then, yun nga, hindi pa nagkasundo-sundo ng agad. 12 o'clock kami natapos. Yun, kain na lang kami ni DTV doon na. Gusto kami nag-park.
Ay, gutom na kami. And then, nagpunta kami grocery. Yung update for today's vlog. Pauwi kami mga 3 o'clock. Nag-work na ako diretso. At saka nagchiga ako kay Atake kung nangyari. After ko mag-merienda, work ulit habang magpapababa ako ng kinain. Tapos work out. Ginawa ko rin kasi nabili nga ako ng mga bagong storage and organizer. In-organize na rin namin ni Judy. Rekta na. Kaya hindi ko na na-vlog kasi nga pagod na pagod ako. Tinapos na namin yun para matapos na. I was planning na itong vlog na to ay bibigyan ko kayo ng house update. Pero siguro next vlog na lang para mag-focus tayo doon. Ang daming nagme-message sa akin dito sa YouTube at saka sa Instagram, Facebook na house update daw, ganyan. So, I'll give you an update para makapag-share din ako ng mga links. Kasi ang dami din natanong sa akin ng mga links para isang share na lang. And by the way, again, meron ng YouTube shopping. Before kasi, di ba, pag meron akong gustong ibigay sa inyo na link, nilalagay ko dito sa screen yung text na link below, tapos ilalagay ko sa description box. Ngayon, madali na. So, kung nanonood kayo sa TV, itong paso na to, gusto kong i-link. Lalabas na lang dito or dito sa baba, yung QR code nung paso na to. So, hindi ito kasi sa unit up ko to binili. Pero kunwari nga ito. Lalabas dyan, i-scan nyo lang sa phone nyo. Kahit malayo kayo, i-zoom nyo lang. Mapupunta na kayo diretso sa Shopee or sa Lazada kung saan ko man binili. Pag sa phone naman, ayun, lalabas yung link ganyan. So, pindot-pindot na lang kayo. Baka kasi magtataka kayo, may mga nagpa-pop dyan once in a while. Yun. So, if you want something from the vlog na may link ako, I'll do my best na i-link na siya diretso sa YouTube shop. Hindi pa? Napakadali na magdudulan dito. Hi guys, you know, it's already... Ay, nasan ba ang phone ko? Naiwan ko ata yung phone ko outside. Nakakatawa yung mga pangyayari today. Kasi, ano na ngayon, no? Ano ba yan? May langaw. 2:30 na. Nung nag-start ako ng video na to, nagpe-prepare ako kasi ang dami kong trabaho today. So, sabi ko, simulan ko yung araw ko na isusulat ko yung script ko para madali ko siyang magagawa. Dahil gusto ko talagang gumawa ng series of 10 videos. Yun yung video na unang lalabas for this year. Lalabas yun before itong pinapanood nyo. Ang dami kong thought sa utak ko, pero hindi ko maiupo at maikuda. Kaya, sinulat ko siya, sinimulan ko sa ganon, and then sabi ko, magme-makeup ako para after itong video na to, na magawa ko yon, makakagawa pa ako ng other videos na kailangan kong gawin, no? Ngayon, in the middle of me filming that video, yung series of 10s ko, tinawag na ako ni Mac dahil kakain na daw. Eh, nasa number 4 pa lang ako. Alam niyo naman, dami kong kuda. 10 nga yun. Tinapos ko until 5. Sabi ko, pagkas kumain, didiretso ko yung other half. Kaso, dumating si Ed. Hindi ko na naisama sa vlog. Dumating yung BFF ni Nini at nakikain. Dahil nakita niya yung food namin. Nagluto kasi si Mac ng Wagyu salpikaw. Yung tira naming Wagyu cubes nung New Year. Ginawa niya salpikaw. Umappear si Eden para makikain. E di syempre, more chika, more fun kami. Ang tagal. O yun, umalis siya mga 2 na ata. At di dali-dali ako bumalik dito para i-film yung video ko. So na, tinatamad na akong gumawa ng other video. Natapos ko yung una kong video, pero tinatamad na akong gawin yung second. Gagawin ko na sana yung Lovito Haul para habang naka-makeup ako. Kasi tamad na akong kumuda eh. Update, it's 3:30 and I just finished filming another video. Na-film ko na yung Lovito Haul. I'm so happy. Pinilit ko just because ayoko masayang tong makeup ko kasi pag film to sa isang araw, mag-makeup na naman ako. I mean, hindi naman required na mag-makeup ako pero sometimes I just want to look more presentable kaya nag-e-effort akong mag-ayos bago mag-film ng video. But yay! I'm so happy. It's such an accomplishment. Natapos ko. Kahit na napakagulo nitong mga anak ko. Kanina pa silang dalawa ni Barkley nagkakagulo. Kanina kasi si Barkley yung nandito nakapwesto sa likod ko. Tapos, si Wagyu gustong pumasok. Nagagalit si Barkley. Ay naman, si Wagyu naman nandito. Ayan, si Barkley pagdating na. Pagka nasa small space kami, para silang nagkakainitan. Well, hindi pala sila. Si Barkley lang. Parang maiirita siya na nasa small area siya with Wagyu. Kasi ang likot na ni Wagyu. Tapos ang ingay pa. Parang ibon. Although, ito naman si Wagyu. Good boy naman. Ay, lang siya. Ano ba yun? Good boy yan. Good boy. You're a good boy, diba? Anyways, so there. That is the haul. Napakagulo. Ito yung sa akin. Tapos yung mga yon for ate, tsaka for the girls. Kanina, before ako nag-start mag-video, nag-rearrange ulit ako ng mga gamit. Let me show it to you. Wait lang. Ligpitin ko lang tong mga hinol ko at inaano ni Wagyu. Ginagawang higaan. May bisita pala si DTV kaya umiiyak. Merong client na magpapagawa ata sa kanya. Alam mo, isa yan sa plano ni DTV. Ano ba yan? Inupuan na yun. Let me remove it first, please. Ang plano ni DTV, tatanggap na siya yata ng clients. Yung mga close friends or kakilala na magpapagawa ng
something. Kasi patapos na siya dito. So, nakakatuwa kasi finally, gusto na niyang tumanggap kasi siguro medyo confident na siya ngayon dahil nakagawa na siya ng isang buong bahay. So, ayan, mag-uusap sila. Barkada yan ni Atake na, ang tawag dito, magpapagawa ata ng coffee shop. Pero ewan ko kung magkakasundo sila. Nag-i-inquire pa lang. Tapos parang gusto niya ipagawa kay DTV. So anyways, I'll put them here first. Ito nga ang bago kong setup. Okay? So ito yung parang sala namin dito na extra. Bago makarating sa room namin. Yung magiging kwarto ni Judy dito, doon nakatambak to dati. Pero nilabas ko na. Para dito ako mag-film. Tapos makakapag-tie-on ako dito. Baka dito rin ako mag-bihis with me videos. Kung gusto ko mag-bihis with me videos. And then, itong isang malaking storage box na to, dyan yung mga tambakan ko ng mga kailangan ko pang i-film. Dati kasi gumawa ako ng maliit lang, pero naiipon siya. Tapos mamaya-maya, on top of that, may nakapatong na. So siguro naman dito, hindi ko to mapupuno kasi pag puno na siya, ibig sabihin, sobrang dami ko ng kailangan i-film. Kaya yan, nandyan lahat ng mga PR packages na kailangan i-film. Itong shurak namin na binili lang namin for the aesthetics sa Shopee. Ilipat ko na lang dito para yan yung pinaka backdrop pag nakaupo ako dyan. Dati kasi dito yan nakalagay, medyo masikip. Tapos, dito sa side na to, since malaki pa yung space, sabi ko kay Judy, dito na lang din ilagay ang kanyang Nini Coracha shenanigans. Para wala na doon sa may sala or kung nasaan man siya. So yan, mga bubble wrap niya, yung mga boxes. Lahat ng PR boxes ko kay Judy na pupunta. Para ma-reuse nila for shipping Nini Coracha. Ina-arrange na lang niya na ganyan. Ayan. Ganun. O, diba? Lahat dito ay walang nasasayang, nare-reuse. Tapos dito sa ilalim, nandyan yung mga recycled din na bubble wrap. Yung mga galing din sa PR boxes ko. Kaya naiipon, wala kami mapaglagyan. Kasi minsan, tuloy-tuloy yung PR ko, tapos walang box si Nini Coracha. Pero kailangan itabi kasi eventually may boxes. Yan, dyan nakalagay yung mga packagings. Tapos minsan, mo ibili. Ito, binibili lang just in case kulangin. Una namin ginagamit yung mga galing sa Shopee, Lazada, at saka yung aking mga PR. Yun yung inuuna na gamitin. Kaya pag nakaka-receive kayo ng packages, reused lahat yun. Makikita nyo madalas tong area na to. Diyan ako mag-film. Parang extended closet ko. Kasi dito, sa room namin, hindi na ako maka-film. Dahil may bed na kami. Though, itong bed frame na to, nafo-fold. Sinira na ni Wagyu, guys. Don't judge. But, yan. Ito yung dati naming Nara bed. Na-transform na ni Don. So, nafo-fold siyang ganyan. Tapos, ito, mafo-fold na ganon. Nagiging couch. Tapos, ito ginawa nito ni DTV. Ang aming headboard na foam. Para nagiging couch to. Medyo mahirap lang kaya hindi na namin palaging ina-arrange. Pero kapag aalis kami or luluwas kami, then naka-couch lang yan. Hindi na ako masyado nakaka-film dito. And ayun na nga, winasak-wasak na ni Wagyu ang mga bagay-bagay. Hindi na rin siya aesthetic, guys. Ganun talaga ang buhay with a little dinosaur. Saka dahil nga dito siya nagpa-potty training. Ayan, yun ang a little update. Another recycling area. Lahat ng mga paper bags dyan nakalagay para when we need to move things or need to send things na kailangan na paper bag then. Anyways, that is the goal na makasettle na kami completely soon. Kasi minamadali na ni Don matapos lahat dahil January, ano na ba yun? 13? 14? 14 na. February 4, dadating na si Mudra Bells. So, para hopefully 90% nang tapos tong house. I cannot say 100% kasi sobrang dami pang kailangan gawin lalo outside. But at least itong loob, well-functioning and in place na lahat ng mga bagay-bagay. Anyways, yung update, doon ko na yun ipapakita sa next vlog para hindi masyadong humaba tong vlog na to. Tsaka para may magawa pa ako sa susunod na vlog. Ano po? Mayroong Nini Coracha. Ooh. Pinabili ko nga pala to. Clean Skin Club. Single-use face towels to dry and cleanse skin. Healthy aging. Glycerin enhanced for extra softness. It's clinically shown to lock in hydration, boost overall skin appearance, and results in 3 weeks or less. So basically, it's a towel na pang dry. Ang pang dry ko ng face ko after ko maghilamos, regular paper towel. Not even yung facial tissue I use ganito. Ayoko kasi yung may naiiwan na napupunit sa mukha ko. Ayoko rin ng sobrang lambot. Ito perfect. Isang peraso lang, nadadry na. So nakita ko pinost to ni Nini na pang ganun talaga. Tapos meron siyang mga healthy kaganapan. So I wanna try. I'll let you guys know if it's maganda. But yay, thank you so much. Look how sweet Nini is. Lahat ng boxes niya like kaming may something na natatanggap. She got treats for her pamangkins. To Bocchi Bear, love and miss you. Love, Nini. It's a ghost. Yung kanilang favorite na legging strips.
Pero ghost siya. Siguro binili niya to nung Halloween. To Barkley Boy, love and miss you, love Nini. To Wagyu Soros, love and miss you kahit di pa tayo nag-meet, lol. Love Nini. Thank you, Nini. Oh, what's this? To Wagyu Soros, hope you like it. You're Lammy. Ay, sus. Ang cute, oh. Lamb Chop, the lamb, the legend, dog toy. Ang cute. Sabi niya, this is your Lammy. Si Kaya kasi, meron siyang her baby stuffy, si Lammy, na hanggang ngayon, love na love. Her favorite, stuffy. May pamilya na yun si Lammy at nagta-travel na yun si Lammy. So, minilan din niya si Wagyu ng own Lammy niya. Ang cute. Thank you, Nini. And for me, yay, may bago na naman ako. Parang mali na ata yung size ko nito, but as I always tell you, this is my favorite item from Alo. So every time na may bagong color silang ilabas, I buy. I buy it pagka sale. Black Friday sale, pag meron sila ng VIP sale, ganyan. Isa lang yung nabili kong ganito na regular price, yung binili ko nga sa Greenbelt kasi kinailangan ko ng pangmalit. Yay! I have new ones! These are called the favorite rib top of Alo, kaya favorite ko talaga. Light cocoa. Size small ako dito, pero parang dapat medium na ata ako. And I have navy blue also. Parang may ganito na akong color. Meron na nga ba? White, black, green, pink. Tsaka dark green. Ito light cocoa. And then ito. Ay, walang color. Basta navy blue. Tapos meron akong isa pa na kakapabili ko lang. Brown. Or cocoa. So, the next box na dadating. But yeah, this is really my favorite. Kasi perfect siya na everyday wear. Kasi nga, padded. At the same time, may support na siya. So, kung gusto ko mag-workout, diretso na. Pero hindi siya kagaya ng ganito na parang nakabra lang talaga ako. Ito, at least, top siya. Yay! Thank you so much, Mimi Karacha. Kung bago kayo dito and you don't know, my sister is in the US and she does pasabay of anything you want sa US. As in anything talaga. Kung hindi niya mahanap, pwede mo isend yung link, ganyan. Tapos i-quote niya sa'yo yung fee na babayaran mo for that. Very minimal lang. But then again, it's not a consistent kind of thing ha. Hindi siya yung forever open na store. Ginagawa niya lang yan on her available time kasi meron siyang totoong trabaho. Follow niyo siya sa Instagram at pinopost niya kung mag-o-open siya ng pasabay or kung naka-close siya. Kaya bago kayo umorder, i-check niyo muna yung kanyang recent announcement kung bukas ba siya o sarado. Ganun. And then dumating din to my order from Shopee, ang vitamins ng mga bata. Alam mo, ang mahal nito, nagulat ako. Dati kasi gumagamit ata ako ng mga voucher. May Lazada vouchers kasi ako dati. First time ko atang bumili na wala na akong voucher. Kaya namahalan ako, 3,000 plus, my God. But these are the Dr. Shiba na vitamins. Happy Tummy for their probiotics. So, salmon flavor tsaka duck flavor ang binibili ko. Umiiwas akong mag-beef flavor kasi doon ko napapansin na nangangati sila. So, even food nila, lamb and rice. So, nagbe-beef pa rin naman sila. Ako lang, personally, iniwas ko yung madami silang beef na kinakain. So, may mga treats naman din sila na beef. And sometimes, pag walang available na other flavors, I get beef pa rin. But, if available yung other flavors, I get other flavors. Tapos ito, pro-immune, para lang to dun sa matatanda. Bochi and Barkley for a stronger immune system. Si Wagyu, yun na lang Happy Tummy muna ginagamit ko kasi hindi ko alam, pero naisip ko lang. Meron kasi silang for joints mismo, meron silang for healthy hair, healthy fur, probiotics, ganyan-ganyan. Pero parang based sa pagkaka-research ko, dati pa ha, nakalimutan ko na kasi, parang itong pro-immune, nandun na lahat. Kaya ito na yung binibili ko. Parang ito na yung kanilang multivitamins. Baka gamitin ko na yung kay Wagyu kapag nag 1-year-old siya. Tapos itong Happy Tummy, ginagamit ko for the seniors at saka kay Wagyu. Parang hindi rin ata ako makaka-workout, pero ipipilit ko kasi sayang naman naka-workout clothes na. Kung hindi ako naka-workout clothes, I'm definitely not gonna. Dahil nga, sakit ng puson ko. Usually, first and second day, hindi ako nag-workout eh. But sayang naman ang pagsuot ko nitong workout clothes ko ng buong araw. Tinitiis ko na hindi ako makahinga dito. So, ilalaban ko na ang purpose niya talaga. Tanggalin ko na yung makeup ko. Natamad na akong magtrabaho. Nakadalawa naman na akong YouTube video. So, yung isa ko pang kailangan i-film na short video, bukas na lang. Good morning guys. It's the next day. Nakatapos lang nilang mag-walk outside. So, let's do Wagyu's training a little bit. Favorite nila ni Barkley ito. Akala ko hindi nila magugustuhan. Cutie Treatos na milk flavor. Kasi hindi mahilig si Barkley sa mga ganito. Yung lasang milk or milk. Yung mga sweet biscuit, ganyan. Ayaw niya. Pero gustong-gusto nilang dalawa ito. From Doggo. While Wagyu is training, pinali ko muna si Barkley. Magulo kasi si Barkley. Gusto niya bigyan siya ng bigyan, pero ayaw niyang gawin yung treat. We'll give this to Barkley boy. Para busy siya. Ayaw niya. Ayaw maging busy. Ito na. Come here, ikaw, training ka. Go, go, go. Go, 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 go there, go there, go there. Sit.
Stay, stay. Oh, stay. Down, wag you down. Down. Stay. 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 Ay, nahulog. Extra challenge. Stay. Ay! Na-distract, nahulog kasi. Good boy. Pero hindi masyado. Wait lang. Hindi ko sinabing go, di ba? Ba't ka umandar? Stay. 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 Good boy. Very good. Good boy. Chin. Chin. Waiting pa sa camera. Chin. Ganyan. Very good. Oh, give me 5. Give me 5. Good boy. Down. Play dead. 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 Oh, we did. Very good. Sit. Down. Good boy. Wait. 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 Have to wait. Go. Very good. Smart boy, my love. Si Barty kasi hindi namin natin. Ang alam lang ni Barty sit. Nag-stop siya sa give me 5. Ayaw niya. For some reason. Ayaw niya ipahawak yung pause niya. Tapos, ayaw na niyang gawin lahat ng other tricks. Pero medyo late na yun kasi namin na-train si Bartley kasi hindi naman talaga siya amin dati. I-atake siya. So, nung baby siya, wala ako dito. Tapos, ilan po namin siya, 4 years old na siya. Kaya, ayaw na niyang matuto. Nagalit. May pinag-uusapan niyo. Kinukulit na naman siya ni Wagyu. Wagyu, stop! Ayan no. Barkley, huwag masungit. Wagyu, huwag makulit. Welcome to our typical day in the life. It's now 11 o'clock. Nakatapos lang nilang mag-nap. So, ayan na. Tatakbo-takbo na sila dito. Magugulo, ganyan. Tapos maya-maya lang, lunch na. Si DTV, gumawa na siya ng magandang storage na dito. Kasi nga, yung mga gamit niya sa Manila, unti-unti nang nadala dito. Wala nang natira dun sa mga toolbox niya sa Manila. Nandito na lahat. Tapos, ang kalat, it's everywhere. Kaya, ayan, nung dumating kami, gumawa na siya kaagad nitong maganda-ganda niyang storage. Tapos, inorganize niya ngayon. 2 araw na niya itong ginagawa eh. So, I think talagang dito na daw siya gagawa forever. Kung pinapanood niyo yung mga dati naming mga vlogs, dun sa little garage namin sa Manila niya ginagawa. Tapos nandun lahat ng mga tools niya. Ngayon, since sobrang dami na niyang mga tools dahil buong bahay na yung ginawa niya, meron pa siyang ganito. Dito na sa lipa. Ay, napakita mo yung bago mong ano, yung Jisoo Life mo. Tapos si Judy. Ayan, paggamit mo Judy pag nagbaga. Meron siyang bagong laruan. Ano ba to? Ang totoong, purpose, leaf blower. Handheld leaf blower. Ayan. Pero ginagamit niya as pang yung dust. Kaya ganyan siya ng ganyan. Then na-dust out niya yung mga sawdust. Ayan. Pwede ding panakot sa ganito kakulit. Asan na ba yung makulit? Agyo! Pag naiinitan ka na, si Judy ay mag-iihaw. Sana ginamit mo ito eh. Pwedeng pampabaga. Singan nga natin. Wow, kita mo? Ang galing, diba? So useful. I will put the link in the screen now. Ganyan yan si DTV. Wala siyang kahit anong tinatapon na kahoy. Kasi for him, kahoy is precious. So, lahat ng scrap, tinatabi niyang ganyan. Kaya, kailangan niya talaga ng malaking storage. So, all of the scraps na meron siya from plywood, from all of the old Nara furnitures, ginanyan niya dyan. Para every time na may gagawin siya, dyan siya hahanap. Para lang sa ating mga girls, di ba, yung mga stationery natin, merong area. Tapos kapag may kailangan tayo, dun tayo hahanap ng perfect sticker or perfect stationery or whatever. This is DTV's version of that. Ayan, every single kahoy, scrap, walang matatapon. Pagka sawdust na siya, tsaka na lang siya matatapon. So yan, ang in-organize niya para magagawa na nila tong labas. Kasi tapos na sa loob. Tingnan nga,
ano, store mo sila. Toolbox store. Ito ang mga basura. Lalo dito. Oh, organized na. Ay, Diyos ko, nakakita yung ulo mo, labog ka gano'n, Kat. Oh, ayun. Tapos na dito sa loob, technically. Ito na lang yung last tapos na. Ginagawa kasi every time na may gagawin na room, doon sa isang room ililipat lahat. Yung mga tools, yung mga kalat, ganyan. So, lipat lang ng lipat hanggang sa matapos. Finally, tapos na to. So, kailangan na ring i-clear yan para maging totoong room na din siya. I've been waiting for this. Kaso isa pa lang yung dumating. Dalawa yung package ko from Love Bonito because separately ko siya in-order para hindi lumampas sa 10,000 para hindi matatax. I had the job with Love Bonito last year. Ang bayad sa akin is voucher. So, I got stuff. Hanggang December 31 lang kasi yung voucher. Kaya ibinili ko na. Some for me, some for my ate. Yung last time na nag-work ako with Love Bonito, actually, isa lang ata binili ko. Tapos lahat binili ko na sa ate ko. Pero ngayon medyo may mga gusto kasi ako. So, dalawa lang binili ko kay ate. So, I got my favorite blazer. Lahat na ata ng kulay, hindi naman lahat, pero lahat ng dark colors ng blazer na to meron ako. Kasi gustong-gusto ko talaga. So, pag may nire-release silang bago, that's what I get if I have vouchers or work with them. Ano nga bang tawag dito? Ito yung, basta ruched blazer. Ito yung blazer nila na merong garter dito sa arm. Kaya ako siya favorite kasi di ba mahilig ako magganon. So, nagsistay na siya. Very brilliant talaga yung idea na yun. This is my ultimate favorite item from Love Bonito. I have it in light brown, parang beige. I have it in black. I have it in white or cream. Tapos, may gray din ako, dark gray. And then now, meron silang dark brown or cocoa. I always get it in large, para oversized. I love it! Kaya hindi ko binigay sa ate ko. Lahat ng voucher ko kasi gusto ko yun. Pala, trousers na lang yung binili ko nakamatch. Next time, bibiling ko yung trousers nakamatch. Anyways, ito naman Lana tailored high-waist shorts. So, yan, cords. And then, ano ba tong isa? Ooh, ang ganda pala nito. Pinapili ko si DTV. Gusto ko yung white, gusto ko yung pink, gusto ko yung black. Black pinili niya. Ayan. Very tailored pala yung ano niya, tela niya. Ang ganda. So, it's just a nice top like that. Tapos, may isa pang package. 3 peraso din yun. Thank you so much, Love Bonito, for the vouchers. It's now 3 o'clock. Maya-maya lang magme-merienda na tayo ng Mami and Siopaw. Namalengke kasi si Judy kanina. So, as usual, nagbili kami ng Mami and Siopaw. I was just editing a vlog and transferring files. Nagising na si Wagyu. Kanina kasi natutulog lang siya ni Barkley kaso nagising na siya. So, naglilikot na ulit siya sa labas. Meron lang akong kailangan i-film na isang reel. Tamad na tamad ako kasi second day ko pa. Nag-message na ang aking management. Nag-follow up na. So, kailangan ko na ata siyang i-film. Kailangan ko patuloy mag-bisis. So I just finished our very yummy merienda. Dumating yun agad. Hindi pa sumabay kanina, but ito yung second Love Bonito parcel ko. So let me show you. Sakto, kasi kailangan ko ng white outfit for my Modella post. So, hiramin ko muna tong damit ni ate. Or hindi, marami naman din akong white na top, but just in case, pwede ko tong gamitin. Saktong-sakto kasi ito yung in-order namin. Tapos, yung peg na sinend ni Modella, kamukha nitong mga to. Yung unang batch puro dark, ito naman puro white. This is what ate chose. A nice tweed crop top. Extra small yan siya. Baka hindi kasya sa akin. And cropped na para siyang yung blazer material. Tapos makapal and then cropped and sleeveless. Ay, parang bagay yung tweed ni ate dito sa shorts ko. Ito naman, akin to. Kasi sabi ko sa kanya, 2 items lang sa'yo. May stain. But it's so cute. Pero ba't may, sana naman matatanggal pa to. Merong mancha. Kaya siguro to ng Ariel. So, I got this. Mas maiksi pala siya. High waist na shorts din. Pero, ang ganda pala ng material. I love it. Parang tweed yung material. Wala pa akong shorts na ganito. Parang ang bagay nito. Parang pareho sila ng material, no? Ganda. So pretty. So there, that is my Love Bonito haul. I think I'm gonna end the vlog here kasi sakit na ng puson ko. Tsaka feeling ko marami na akong na-film for this weekly vlog. Kaya, thank you guys so much for watching my very first weekly vlog of 2026. See you on the next one.